Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro alam naman natin na nagsampang nga po ng kaso si Trillanes last week. Biyernes ata yun, no? So, ngayon, mga kababayan, meron pang bagong inaasikaso si Trillanes na kaso na kinasangkutan ni Duterte at saka ni Bongo. At ito po yung free gate. Okay? Actually, na-content ko na po ito nung nakaraan. Kasi nga po, sangkot din po dito si Christopher Lau. Si Christopher Lau, mga kababayan, siya po ay yung sangkot din po sa Parmali. So isipin nyo kung anong klaseng tao si Christopher Lau, no? Si Christopher Lau po na taga Davao. Di ba? Na sangkot po sa napiyok ako, sorry. Sa free gate at saka sangkot din po sa Parmali. At ngayon, itong free gate scandal po na to, sangkot na naman po si Bongo dito. Oh. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na karma ni Digong. Akala kasi ni Duterte mga kababayan, habang buhay siyang presidente, habang buhay siyang makapangyarihan sa Pilipinas. Bobo eh. 'Di ba? O so ngayon, hindi ka na presidente. 'Di ba? Ngayon, pwede ka nang kasuhan. Actually, sino bang vlogger yung nakita ko noon? Si Bobos Travelers nga ata yun o si PL ata yun, no? Nasabi niya, bakit ngayon nyo lang kinakasuhan si Digong? Bakit ngayon nyo lang kinakasuhan si Digong? Sabi ka nun, kung hindi ka ba bobo? Bobo ba kayo? Anong klaseng vlogger kayo? Pwede bang kasuhan yung presidente? Bobo? Ano ko ba narinig yung nakalimutan ko na kung kanino ko narinig na vlogger yun eh. Kay ex-crew ko rin ata narinig ata. Hindi nga, di ba? O bakit ngayon nyo lang kinakasuhan si Digong? Bakit hindi dati nung presidente siya? Bobo! Ano kanyang klaseng vlogger yung sinusuportan ng mga DDS? So sabi dito, no, Trillanes to file new complaint versus Duterte go over free gate deal. Okay. So ngayon, kung babasahin po natin to, no, actually ito malaman na to eh. So, tawa ako sa ngiti ni Trillanes eh. Tinan yung mukha ni Trillanes. Ngiting tagumpay. Alam niyo siguro kung ako si Digong, at saka kunwari kung ako si Bongo, makita ko yung ganyang ngiti ni Trillanes, malamang mabisit na ako eh. So ito. Continue natin, sabi dito. Okay. Okay, former Senator Sonny Trillanes, after filing plunder cases against former Rodrigo Duterte and Senator Bongo in the Department at the Department of Justice in Manila, okay, former Senator Trillanes said he is preparing file other charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. According to Trillanes, new complaint is related to a controversial free gate deal during the Duterte administration and will be filed at the appropriate time. So, syempre, naghahanap pa ng ebidensya. Okay? So, sabi pa dito, no? He added, kailangan talagang maglakap ng iba't ibang dokumento. So, malapit-lapit na rin yan. Si Duterte at Bongo din yan at may mga ibang kapartners nila sa Department of Defense. At mukhang sangkot pa nga dito si Lorenzana. Oo. So, sabi dito, no? The frigate acquisition project worth 15 billion pesos involved the purchase of warship for the Philippines Navy. It began during the administration of the late former President Benigno Aquino and continued during the Duterte administration. So mga kababayan, napakakaalam ko kasi dito, itong frigate na to 2014 pa ata ito no panahon ni Pinoy. So syempre alam naman po natin na si Pinoy medyo takot umutang. Di ba? Hindi, actually ganun si Pinoy, di ba? So medyo walang pondo. So ngayon 2016, actually ano na yun naka-set up na yun. 'Di ba? Naka-set up na po talaga yun. Yung pagbili nga po ng frigate natin no panahon ni Pinoy kasi nga po yung sigulot po natin sa West Philippines, especially nga po sa Scarborough Shoal. Isipin mo nyo, di ba, nakipagtapatan si Pinoy nun sa Scarborough Shoal, gamit natin yung luma-lumang barko. So naisip ni Pinoy, kailangan natin ng bagong barko, so kaya niya nga naisip na bumuli po ng frigate sa Korea. So naka-procurement na lang yun mga kababayan. Naka-set up na yun. Ang problema na lang doon, bibilhin na lang, magkakabayaran na lang. Pero at the end of the day mga kababayan, ang ginawa po ni Digong, binaliwala po lahat yun.
Gumawa ng bago. Oh. At yung ginawa pang bago ni Digong, segunda mano pa na frigate yung binili. Oh. So sabi dito, no? Sabi dito. Oh. Ang nangyari, binili natin, nanalo yung isang contractor sa isang bidding. Specific yung mga terms of reference kung ano ang mga nakalagay doon. Pero nung nakaupo si Duterte, binago. Ginawang mga segunda klase, kumbaga, hindi na yung ano, yung nakasaad doon. O, di ba? Oh, ayan ang ginawa ni Digong. Oh, nakaset up na yun ng panahon ni Pinoy eh. So ngayon, mga kababayan, ang point dito, ito. May balita pala sa PTV4. Panoorin natin to ah. Ano ba yan? Ito ba yan? Ito ata to. Sige. That matter would have to be the least guilty. Sorry. Hindi pala yan. Ito pala. mali. Ito pala. Ito. Game. Isang kaso pa umano ang inihahanda ni dating Senador Antonio Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Live, Denise. Mela, iginit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na hindi pa tapos ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Ayon kay Trillanes, tuloy-tuloy na ang pagsasampa ng kaso ukol sa Freegate scam pagkatapos nitong naunang isinubuti sa DOJ laban sa dating Pangulo at kay Senator Go. Dahil ito na ang nakikita nilang tamang panahon matapos ipinangwalang sala si dating Senator Leila de Lima. Ngunit bago rito, sinamantala ni rin ni Trillanes ang pagkakataong ipaliwanag na hindi lang si Go ang nadidiin dito dahil hindi naman daw mangyayari ang naturang pagkuha ng mga kontrata umano ng mga Go kung hindi nag-allocate ng additional funds ang dating Pangulo sa kanyang baluarteng Davao. Dagdag niya, bawal ang pagkuha nila ng mga kontrata dahil hanggang 4th degree of consanguinity ang ipinagbabawal na bumenepisyo ayon sa batas. Aniya, walang katotohanan na hindi nakinabang ang senador na dating aide ni dating Pangulong Duterte dahil pamilya na mismo ang nakakuha ng tseke mula sa pamahalaan para sa mga proyektong tinanggap ng kanyang ama at kapatid na di umanong di-licensed at hindi kwalipikado para sa mga naturang malalaking proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali eh. Napakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. So ngayon, sa dalawa yung report kasi. So una, yung kasong sinampan ni Trillanes and then yung pangalawa, yung Freegate scam. Okay? So ngayon, kung babalikan po natin yung Freegate scam po na yan, tingnan nyo to So sabi dito, no? Alam niyo kasi malupit, yung malupit kasi dito mga kababayan. Itong si ano pangalan to? Mendoza ba to? Mercado pala. Si Joseph Mercado mga kababayan. Kinwestiyon na po yung ginawa ni Digong noon. Ito December 19, 2017 tong balita na to. Okay? Philippine Navy Chief removed for questioning Freegate deal. Ganyan po kalupit si Digong noon mga kababayan. Kapag kinwestiyon mo yung mga desisyon niya, tanggal ka sa trabaho. Ayan no? Sabi dito no? Basahin natin yung report Sabi dito. Teka lang. Manila, Philippines. The Philippine Defense Secretary said Wednesday the Navy chief was removed from his post for defiantly opposing an already approved deal to buy 2 frigates from a South Korean shipbuilder and causing delays to the acquisition of the warships. So ito kasing si Mercado, mga kababayan, di ba? Kinwestiyon niya yung ginawa nga po ni Digong at saka ni Bongo. Okay. So ngayon, ang ginawa ni Lorenzana, teka lang mawawala yung kickback natin dito, tanggalin natin to. Di ba? Hello, Mark Ramos, no? Okay. So, continue natin sabi dito. Defense Secretary Delfin Lorenzana remarks about the cost of Vice Admiral
Ronald Joseph Mercado's relief is a rare public disclosure of a top-level disagreement within the Military and Defense Department. Mercado was not being investigated for any wrongdoing and was moved to another military office. O, di ba? Ganyan po mga kababayan po yung Duterte legacy. O, bumatikos ka lang, mag-question ka lang, tanggal ka. So ngayon, tatanungin ninyo, ano ba talaga nangyari? Ayan ang tanong ninyo eh. Ano ba talaga nangyari dyan sa Frigate na yan? Ano yung naging anomalya ni Duterte at saka ni Bongo dyan? Okay. Una, pinakita ko na kanina, di ba? Yung Frigate po na yan ay procurement pa yan noong panahon ni Pinoy. At binago po ni Digong at saka ni Bongo noong 2016. Ang point kasi dito mga kababayan, nangialam po si Bongo sa transaksyon ng Frigate. Ang tanong dito, walang karapatan si Bongo na mangialam sa transaksyon po ng military. Ayun yun eh. Ano ba trabaho ni Bongo nung panahon ni Digong? From 2016 hanggang 2019. Special aid, Julalay. Dapat takatimpala ka na lang ng kape o kaya tagapunas ng puwet. Di ba? Ayun lang dapat yung trabaho mo. Pero, ang nakakapagtaka kasi dito, bakit nasangkot si Bongo sa procurement nga po ng Frigate? Di ba? Hindi pwede yun. Dapat po, kapag mayroong procurement po ng ganyang klaseng malalaking proyekto ng armed forces, dapat po, military din po yung, or defense secretary po dapat, or yung mga parte nga po ng military, yung nakipag-negotiate. Pero bakit si Bongo? Ayun ang question. Kaya lang ha. Ano? Kain ka muna doon. Parking ka muna doon. Saan ka magpa-parking? Sige. Dyan yung sasakyan ko kasi mag-ano kami. Magpaparehistro kami ng sasakyan. So yan no, di ba? Ay ang tanong dito. Bakit kasama si Bongo sa procurement? Di ba? So para mas maganda, nag-gets nyo mga kababayan, nag-gets nyo, di ba? Ayun ang sinasabi ko eh. So dito, pakita ko sa inyo. There was this Korean. Okay. Actually, mga kababayan, may admittance pa si Digong dito eh. Maya na yan. Okay. At ito. May admittance video pa si Digong dito. Tingnan nyo ha. Kasi dapat na pinag-usapan natin dito, bilang Julalay ni Duterte, dapat wala kang pakialam dito. Pero, ito ha, may pagkakataon na umamin si Digong dito apparently. Tingnan nyo ha. Sabi niya dito. This Korean who represented this, yung nagpabili, seller, and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. Yan ha. So legal. Bakit kay Bongo nyo binigay? Bakit kay Bongo mo binigay? Tapos si Bongo, binigay naman kay Lorenzana. Hindi na lang po ba pwedeng diretso na lang kay Lorenzana? Bakit pinadaan mo pa kay Bongo? So legal referred it to Lorenzana. So nagsulat si Lorenzana ng note. Di ba? Kilala naman po natin si Digong na half-truth yan magsalita. So, ngayon, nabanggit niya si Bongo. So, ano pa yung hindi natin alam? Di ba? So, ito, continue pa natin ha. Sabi pa dito. Meron pa yan dito eh. So, ngayon, dawit pa dito si Christopher Lau. Ito, sabi dito ex-DBM, exec Lau, grilled over 15.5 billion Navy frigate deal. So, sangkot din po si Christopher Lau. Isipin nyo ha, di ba? Kung gaano kaloko-loko tong si Christopher Lau, no? Sangkot na nga sa Parmali, sangkot pa sa frigate. So sabi dito, no?
Okay, continue lang natin ha. Former Budget Undersecretary Christopher Lau was grilled Thursday over his alleged involvement in the Philippine Navy frigate project. During the House Committee on Public Accounts Inquiry over the Department of Health, so ito yung sa COVID funds niyo, Singson asked Lau if he had involvement in the procurement of the 2 frigates given his post at the Presidential Management Staff. Di ba? So sa PMS pala dati si Lau. So ang tanong dito mga kababayan, si Christopher Lau po, wala rin pong kinalaman ito sa procurement po ng frigate. Kasi po, PMS lang po siya noong panahon ni Digong. Bakit na naman siya na-involve dito? Di ba? Okay na to? Alam mo ba, Barya? Barya ba? May barya dito sa loob. Dito sa loob, meron dito. Kuha ka na lang. Di ba? Ayan yung point eh. So, ito, basahin lang natin to dito, sabi dito. Okay. Lau denied that he was involved in the said transaction. No, Mr. Chair. Siyempre, di-deny niya yan. Alangan namang aminin niya yan, di ba? So, yun nga lang mga kababayan, ang point dito, no, nung hearing, sabi dito, how this, we have a copy here of a note which you purportedly made address to Admiral Mercado dated January 17. You signed inviting Rear Admiral Robert M. Periad to a meeting in Malacanang in relation to the planned purchase of 2 brand new frigates from Philippine Navy worth 15.5 billion, Singson said. Sinungaling, di ba? So sabi ni Christopher Lau, nung siya yung binabatikos nun, wala daw siyang alam. Wala akong alam dyan. Yun naman pala, meron palang dokumento na sangkot siya. 2021 ito, 2021 yung hearing na to. Oh. So sinungaling. Kasi itong hearing na to mga kababayan, ang pinag-uusapan dito para mali. Yun nga lang, natanong si Christopher Lau, kasi nga naman nakakapagtaka naman. Nasangkot si Christopher Lau sa Parmali, sangkot pa sa frigate. Oh, di ba? Hello po, Tiger Eyes. Maraming salamat po, no? So, ayan ang problema dito. So, ngayon, ang kailangang hanapin dito ni Trillanes is ebidensya na si Bongo ay sangkot talaga sa frigate deal. So, kung may mga dokumento naman, ilabas na hanapin ni Trillanes yan, then mag-file po ng kaso. Di ba? Isipin nyo yan mga kababayan, no? Ito ha. Ayokong purihin si Pinoy. Kasi ako naniniwala naman ako na may kapalpakan din naman si Pinoy. Pero yung magandang layunin ni Pinoy na makabili po ng makabagong armas para poprotektahan po yung Scarborough Shoal, binaboy po ni Duterte. Pinagkakitaan pa di umano. Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 700 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa posibleng pangalawang kaso ng plunder, nakaharapin nga po ni Trillanes tsaka ni Bongo. Talagang magshota talaga, no? Trillanes, Bongo, no? Sorry, Duterte, Bongo. Talagang talaga eh. Magshota eh. So yun mga babae, so maraming salamat sa inyo lahat. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga ka-streetways, no, isang topic pa tayo, no?